Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. Ang topic natin ngayon is for differential calculus, which is two-sided limits part 2. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, ililink ko na lang sa description para mapanood nyo. Tsaka yung pinaka-playlist na rin for differential calculus para lahat ng videos ko mapapanood nyo. So tutuloy lang natin yung pagsosolve ng more problems for this topic, two-sided limits. So sa part 1, nakapag-solve na tayo hanggang problem number 20. Okay, so panoorin nyo na lang yung part 1 para may idea na kayo dito sa mga isa-solve natin ngayon. So tuloy lang natin, let's have problem number 21. So evaluate pa rin yung mga following limits. Limit of x squared minus 49 over x minus 7 as x approaches 7. So ang first step is lagi nyo munang itatry i-substitute yung ina-approach na value ni x, which is 7, dun sa mga x, dun sa given function or expression. Kung defined, okay? Kung defined, ibig sabihin hindi indeterminate, hindi 0 over 0, kasi indeterminate yan, di ba? So kung hindi 0 over 0, okay, yun yung agad yung limit. Pag sinubstitute nyo yung 7 sa x. Pero check natin. So plugin natin yung 7 sa x, bale 7 square minus 49 over 7 minus 7. So 7 square is 49 minus 49 over 7 minus 7, which is magiging 0 over 0. So hindi pwede kasi ito ay indeterminate. So pag may indeterminate 0 over 0, anong ginagawa natin? Tinatry nating i-simplify yung given expression. So ito, possible to kasi rational algebraic expression naman tayo, di ba? I-factor natin yung numerator and denominator kung factorable pa sila. Yes, sa numerator, pwede nating gawin siyang x squared minus 7 squared, right? So, difference of two squares ang gagamitin nating factoring. X plus, x squared minus y squared is equal to x plus y times x minus y. So, ang factored form ngayon ng x squared minus 7 squared is x plus 7 and x minus y, which should be x minus 7 over yung x minus 7 sa denominator, hindi na yun mapafactor. Copy na lang natin. Then, limit as x approaches 7. So, kakancelin natin ngayon si x minus 7. So, ang matitira is limit ng, so 1 na lang to pareho, kinancel natin. Limit na lang ng x plus 7 over 1 or x plus 7 na lang as x approaches 7. So, pwede nyo na ngayong i-re-evaluate. Meaning, ipa-plugin nyo uli yung 7 sa x. Kung magiging define na, then that will be the limit. Yes, define na yan kapag pinlagin mo yung 7 sa x, bale 7 plus 7 is 14. So, naging define na siya kasi nga, kinancel natin yung factor, both numerator and denominator, na nagpa 0 over 0 kapag pinlagin mo yung 7. Diba? 7, pag pinlagin mo yung 7 dito sa x, 7 minus 7, 0. Sa denominator then 7 minus 7, 0. So, yun yung nagpa 0 over 0 or indeterminate. So, since kinancel na natin,
kapag nire-evaluate natin uli yung simplified version ng x plus 7 at x is equal to 7, define na siya. Which is, ang sagot is 14. Okay. Next, number 22. Limit of x squared minus 25 over x plus 5 as x approaches negative 5. Okay, first step uli, try nating i-plug in yung negative 5, yung na-approach na value ng x, dun sa mga x sa given expression. So, magiging negative 5 squared minus 25 over negative 5 plus 5. So, negative 5 squared is negative 5 times negative 5, 25, minus 25 over negative 5 plus 5, which is 0 over 0. Indeterminate, diba? So, bawal. 0 over 0 is indeterminate. Yan. So, isi-simplify uli natin. Kung pwedeng i-factor, factor natin. So, yung numerator, pwedeng isulat as x squared minus 5 squared. Kasi yung 25 is 5 squared din, di ba? So, magkakaroon tayo ngayon ng difference of 2 squares. So, paano i-factor ang x squared minus 5 squared? Difference of 2 squares, bale, x plus 5 times x minus 5, di ba? X plus 5 times x minus 5 divided by x plus 5. Then, limit as x approaches negative 5. So, ang makakancel natin is si x plus 5. Right? So, ang matitira na lang is limit ng x minus 5 as x approaches negative 5. So, kinancel natin yung nagpa 0 over 0, yung factor na x plus 5. Kasi kapag pinlagin mo yung negative 5 dito sa x, di ba? Negative 5 plus 5, 0. Negative 5 plus 5, 0. 0 over 0. So, dahil kinancel na natin sila, kapag dire-evaluate natin yung natirang expression x minus 5 at x is negative 5, defined na yan. Yan ay magiging value ng limit. So, substitute nyo na yung negative 5 uli sa x, bale negative 5 minus 5, which is negative 10. So, the value of the limit is negative 10. Okay, next, 23. Limit of 4x squared minus 9 over 2x plus 3 as x approaches negative 3 halves. So, first step lagi, try natin kung ipa-plug in natin yung ina-approach na value ni x, negative 3 halves sa x kung defined. So, bali 4 times negative 3 halves squared minus 9 over 2 times negative 3 halves plus 3. So, 4 times, yung negative 3 halves squared is negative 3 halves times negative 3 halves. Bale, positive 3 times 3, 9 over 2 times 2, 4. Minus 9 over, so 2 times negative 3 halves cancel yung 2, negative 3 plus 3. Tapos 4 times 9 fourths, so cancel si 4. 9 minus 9 over negative 3 plus 3. So, magiging 0 over 0, which is indeterminate. Yan. So, bawal indeterminate. Magsisimplify tayo. Sige, simplify natin to through factoring. Ang pwede nating i-factor is yung numerator. Gagawin lang natin yung 4x squared minus 9 as, etong 4x squared gawin ko siyang 2x quantity squared. Diba? Same lang yung 4x squared sa 2x quantity squared kasi 2x times 2x, 4x squared. Minus yung 9, gagawin ko siyang 3 squared. So, following difference of 2 squares factoring,
magiging ang factored form neto is 2x plus 3 times 2x minus 3 over 2x plus 3. Then, limit as x approaches negative 3 halves. So, ang makakancel natin is si 2x plus 3. So, matitira is limit na lang ng 2x minus 3 as x approaches negative 3 halves. So, diba ito yung nagpa-indeterminate yung 2x plus 3 kasi kapag pinlagin mo yung negative 3 halves sa x, magzi-0 over 0. So, dahil kinancel na natin, magiging define na yan kapag nire-plug in, sinubstitute uli natin yung negative 3 halves sa x. So, 2 times x, which is negative 3 halves, minus 3. So, 2 times negative 3 halves, makakancel si 2. Negative 3 minus 3. So, negative 3 minus 3 is negative 6. So, the answer is negative 6. Number 24. Limit of 3x minus 1 over 9x squared minus 1 as x approaches 1/3. So, try uli natin muna i-substitute yung 1/3 sa mga x kung defined. First step. So, 3 times x, which is papalitan nyo ng 1/3, minus 1 over 9 times x squared. So, 1/3 squared minus 1. So, 3 times 1/3 cancel si 3. 1 minus 1 over, sorry, may squared pala to, no? Nakalimutan natin. So, 9 times 1/3 squared is 1/3 times 1/3 or 1/9 minus 1. So, 0. 1 minus 1, 0 over 9 times 1, 9. Cancel si 9. 1 na lang minus 1. So, magiging 0 over 0. Again, indeterminate. So, pag indeterminate, bawal. Tanggapin as the limit, di ba? Isi-simplify natin through factoring. So, yung numerator, hindi na siya mafa-factor. Copy na lang, 3x minus 1. Yung denominator yan, pwede yan i-factor. Isulat muna natin yung 9x squared minus 1 as yung 9x squared pwede siyang 3x quantity squared, di ba? Kasi 3x times 3x is 9x squared. Minus 1, sulat ko siya as 1 squared. So, may difference of 2 squares na tayo. So, bale, ang factored niyan is 3x plus 1 times 3x minus 1. And then, limit as x approaches 1/3. So, may makakancel tayo, 3x minus 1. Okay, so 1 na lang sila pareho. Ang matitira is limit ng 1 over 3x plus 1. Then, as x approaches 1/3. So, defined na yan kapag nare-plug in nyo yung 1/3 sa x kasi kinancel na natin yung 3x minus 1. Kapag pinlagin mo kasi yung 1/3 sa 3x minus 1, magsi-0 to, di ba? 0 over 0. So, na-eliminate na yung nagpa-indeterminate. Pag nare-plug in yung 1/3 sa x, define na yan. So, substitute na natin yung 1/3 ulit sa x, bale 1 over 3 times 1/3 plus 1. So, 1 over 3 times 1/3, cancel na yung 3, 1 na lang, plus 1. So, 1 over 2 or 1/2. .
Okay, problem number 25. Limit of 3x squared minus 17x plus 20 over 4x squared minus 25x plus 36 as x approaches 4. So, try muna natin. First step is i-substitute si 4 sa x kung defined. So, 3 times 4 squared minus 17 times 4 plus 20 over 4 times 4 squared minus 25 times 4 plus 36. Okay, so bale, 3 times 4 squared is 16 minus 17 times 4 is 68 plus 20 over 4 times 4 squared is 16 minus 25 times 4 is 100 plus 36. Okay. So, 3 times 16 is 48 minus 68 plus 20 over 4 times 16 is 64 minus 100 plus 36. So, 48 plus 20, 68, di ba? Minus 68, 0. Over 64 plus 36, 100 minus 100, 0. Indeterminate. 0 over 0 eh. So, bawal. Isi-simplify natin ngayon. Through factoring lang to kasi mga quadratic trinomials, di ba? Numerator and denominator. So, factor natin, the usual method for factoring, natutunan natin sa algebra. So, kapag quadratic trinomials, meron niyang possible na dalawang binomial factors, linear binomial factors. So, isip kayo ng factors ng 3x squared. Diba, isa lang yan, 3x and x. Tapos, para shortcut, diba, meron tayong x approaching 4. So, kailangan magkakaroon tayo ng term sa numerator na magzi-0 kapag pinlagyan nyo sa x is 4. So, dapat meron tayong x minus 4 na factor. Kasi pag pinlagyan mo yung 4 sa x, 4 minus 4, 0. Okay, so dapat part talaga tong x minus 4 para magkaroon ka ng 0 sa numerator. Ito yun, para sa 0 over 0. So, paano hanapin ngayon yung second term ng first factor? Bale, yung constant mo na 20, divide mo by negative 4, negative 5. So, ito dapat is negative 5. Which is, pag chinek nyo naman to, tama, di ba? Tama yung factored form na yan. Kasi, i-multiply nyo to, negative 5 times x, negative 5x, 3x times negative 4, negative 12x. Dapat pag inad nyo, negative 5x plus negative 12x, yung same siya sa middle term, x term na negative 17x, which is correct. So, pwede nyo gawin yon yung ginawa kong ganito, or the usual factoring technique na alam nyo, di ba? So, sa baba naman, okay, try natin dalawang factors ng 4x squared is 4x and x. Try ko lang Tapos, malamang, dapat may x minus 4 din sa baba. Kasi para magka 0 over 0, right? Yan. Tapos, para makuha natin yung second term sa first binomial factor, di-divide nyo naman yung constant na 36 by negative 4.
36 divided by negative 4, negative 9. So, try natin i-check. Dapat pag minultiply ito, negative 9 times x, negative 9x, multiply ito 4x times negative 4, negative 16x. Kapag inad, negative 9x plus negative 16x is negative 25x. Same dapat sa middle term or x term, di ba? Pareho negative 25x. So, tama yung factored form natin. Yan. So, makakancel natin ngayon si x minus 4. Which is, ito nga yung nagpa 0 over 0. Diba? Pag pinlagin mo yung 4 sa x, 0 over 0. So, matitira na lang is limit ng 3x minus 5 over 4x minus 9 as x approaches 4. So, sigurado, pag nare-plug in mo yung 4 dito sa x, defined na yan. Kasi in-eliminate na natin yung x minus 4. Both numerator and denominator. So, substitute na natin yung 4 sa x. Bale, 3 times 4 minus 5 over 4 times 4 minus 9. So, 3 times 4 is 12 minus 5 over 4 times 4 is 16 minus 9. Bale, 12 minus 5 is 7 over 16 minus 9, 7 then. Which is 1. 7 over 7, 1. So, the value of the limit is 1. Okay, problem number 20. Ano tayo? 6. For problem number 26, limit of 3s squared minus 8s minus 16 over 2s squared minus 9s plus 4 as s approaches 4. So, i-plug in muna natin. First step, plug in nyo muna yung 4 sa mga s kung magiging defined ba siya, hindi mag-0 over 0. So, 3 times 4 squared minus 8 times 4 minus 16 over 2 times 4 squared minus 9 times 4 plus 4. So, 3 times 4 squared is 16. Minus 8 times 4, 32 minus 16. Over 2 times 4 squared, 16. Minus 9 times 4, 36 plus 4. So, 3 times 16 is 48. Minus 32 minus 16. Over 2 times 16 is 32 minus 36 plus 4. So, 48 minus 32 minus 16, diba yung negative 32 minus 16, negative 48 yan, plus 48, 0. Dito naman, 32 plus 4 is 36 minus 36, 0. Indeterminate, diba? So, indeterminate. So, bawal ulit. Simplify natin. So, i-factor natin. So, factor natin both numerator and denominator. So, sa numerator, quadratic trinomial. So, dalawang binomial factors yan. So, isip kayo ng factors ng 3s squared. Isa lang naman yon, 3s and s. Isang pair lang. Tapos, dahil approaching s tayo sa 4, dapat meron tayong s minus 4 na factor kasi dapat magkakaroon tayo ng 0 over 0, diba? Kapag pinlagin mo yung 4 sa s, kapag may s minus 4 tayo, yan yung magpapa-0. 4 minus 4 kasi is 0. Yan. So, part 2 ng factor automatic. Tapos, para mahanap uli yung
second term sa first factor, di-divide nyo na lang tong constant na negative 16 sa negative 4. Positive 4 na yan, di ba? Plus 4. Yan. So, pwede nyo ring i-check ulit na kung tama yung factored form na to dito. Tama yan, di ba? 4s plus negative 12s, negative 8s. Next, sa baba naman, factor uli natin, quadratic trinomial. So, factors ng 2s squared, isa lang pair yun. 2s and s. So, dapat may s minus 4 din sa denominator para magkaroon ng 0 over 0. Diba? So, para mahanap natin yung second term ng first factor, divide nyo na lang tong constant ng denominator na 4 by negative 4. Negative 1. Okay, so pwede nyo i-check kung tama ba yung factor. Negative 1s, negative s, plus 2s times negative 4, negative 8s. Negative s plus negative 8s, negative 9s. Okay. So, makakancel na natin tong s minus 4, which is yung nagpa 0 over 0. Diba? Pag pinlagay nyo yung 4, 0 over 0. So, pag nire-evaluate na natin tong natirang expression, which is 3s plus 4 over 2s minus 1, at s is equal to 4, pag nire-evaluate, substitute natin yung 4 uli sa mga x, define na yan. I mean sa mga s, define na yung limit. So, 3 times 4 plus 4 over 2 times 4 minus 1. So, 3 times 4, 12 plus 4 over 2 times 4, 8 minus 1. So, 12 plus 4, 16 over 8 minus 1, 7. So, the value of the limit is 16 over 7. Okay, next number na tayo? 27. So, limit ng y cube plus 8 over y plus 2 as y approaches negative 2. First step, try muna natin i-plug in yung negative 2 sa mga y kung magiging defined yung limit, hindi mag-0 over 0. So, bale, negative 2 cubed plus 8 over negative 2 plus 2. So, what is negative 2 cubed? Negative 2 times negative 2 times negative 2. Negative 2 times negative 2, 4 times negative 2, negative 8. Diba? Plus 8 over negative 2 plus 2. So, mag-0 over 0. Diba? Indeterminate. Bawal, indeterminate. So, if a factor natin, kasi polynomial lang tayo, diba? Algebraic. Walang radical. So, pwede yung i-factor yung numerator. Paano i-factor yan? Pwede nating isulat muna yung y cube plus 8 as y cube plus 2 cube. Kasi yung 8 is 2 cube, di ba? Anong factoring technique yan? Sum of 2 cubes. Recall from your algebra, paano i-factor yung x cube plus y cube? Diba? X plus y times x squared minus xy plus y squared. So, yung y natin ngayon is the x, tapos yung 2 natin is the y. Yung mga base na naka-cube. So, ang factored form ngayon netong y cube plus 2 cube following this format is x plus y plus 2, di ba?
Tapos, times, square the first term, which is yung y squared. Minus the product of the first and the second, which is yung given y and 2. Product ng y and 2, 2y. Plus the square nung second y, which is a given is 2, 2 square. Or 4. Gawin ko na siyang 4. Yan. Over, so sa baba, wala na yan, factor. Copy nyo na lang, y plus 2. Then limit as y approaches negative 2. So, di ba makakancel na natin si y plus 2? Which is siya yung nagpa-0 over 0. Kapag pinlog-in mo yung negative 2 sa y plus 2, negative 2 plus 2, 0, negative 2 plus 2, 0. So, magzi-0 over 0. So, na-cancel na yan. So, ibig sabihin, ang matitira is y squared minus 2y plus 4. Magiging defined na yan pag nire-evaluate natin sa negative 2 ulit. Okay? So, ang magiging limit ngayon is, substitute nyo yung negative 2 sa y, negative 2 squared minus 2 times negative 2 plus 4. So, bale, negative 2 squared is negative 2 times 2, positive. Negative 2 times negative 2, positive 4. Then, negative 2 times negative 2 ulit, positive 4, plus 4. So, 4 plus 4 plus 4, or 4 times 3 is 12. So, therefore, the value of the limit is 12. 27 na tayo. 27. Sige, 28. And limit of s cubed minus 1 over s minus 1 as s approaches 1. Okay, first step. Try muna natin i-substitute yung ina-approach na value ng s na 1 dun sa mga s expression kung defined. Kung hindi magzi-0 over 0. So, bale, 1 cubed minus 1 over 1 minus 1. 1 cube is 1 pa rin, minus 1 over 1 minus 1. So, magzi-0 over 0 automatic, right? Indeterminate. So, bawal. Tanggapin as the limit. Isi-simplify natin. So, fa-factor lang uli natin. Yung numerator lang yung pwedeng i-factor yung s cube minus 1. Gawin nyo lang siyang s cube minus 1 cube. Kasi yung 1 cube is still 1. Magkakaroon naman ngayon tayo ng difference of 2 cubes. So, paano i-factor yon? Almost same lang dito sa sum of 2 cubes. Magbabago lang yung mga sign. So, instead na x cube plus y cube, x cube minus y cube. Tapos, papalitan natin tong sign dito, minus. Papalitan natin yung sign dito sa gitna, plus. Yan. So, kapag sinubstitute natin, or kinompare natin, bali yung s, siya si x, tapos yung base 1, siya si y. Dito sa format. Yan. So, therefore, magiging limit factoring yung s cube minus 1 cube is, so, x minus y, which is s minus 1, then times, square the first yung x, which is a given is s squared. Then plus, the product of the first and the second, xy. So, sa given, s and 1, s times 1, s. Then plus the square nung second term na y, sa given is 1. So, 1 squared or 1 na lang. So, ito yung factored form ng numerator. Then, over, so copy na lang tong s minus 1. Hindi na siya mapa-factor. Then, limit as s approaches 1. So, makakancel natin ngayon si s minus 1. Diba? Siya yung nagpa-indeterminate. Pag sinubstitute mo yung 1 sa s minus 1, 0 over 0. So, ang matitira na lang is limit ng
s squared plus s plus 1 as s approaches 1. Yan, sigurado pag in-evaluate natin yung itong simplified form sa 1, define na yan. So, substitute na natin uli yung 1 sa mga s. Bale, 1 squared plus 1 plus 1. So, 1 squared is 1 plus 1 plus 1 or 3. So, therefore, the value of the limit is 3. $28, no? 29. Limit ng square root of y squared minus 9 over 2y squared plus 7y plus 3 as y approaches negative 3. So, first step, try muna natin i-substitute yung negative 3 sa mga y kung magiging defined. So, square root ng negative 3 squared minus 9 over 2 times negative 3 squared plus 7 times negative 3 plus 3. So, square root ng negative 3 squared is negative 3 times negative 3, positive 9, minus 9, over 2 times negative 3 squared uli is positive 9, plus or minus 7 times negative 3 is negative 21 plus 3. So, square root ng 0 over 9 minus 9, 0. 2 times 9, 18 minus 21 plus 3. 0 over 18 plus 3, 21 minus 21, 0. So, 0 over 0 pa rin to, di ba? Pag in-square root mo yung 0, 0 pa rin. So, indeterminate. So, kapag indeterminate, hindi pwedeng tanggapin, i-simplify natin. So, magpa-factor lang tayo sa loob, yung nasa square root. Loob ng square root, itong rational expression. So, limit ng square root. So, dito sa y squared minus 9, sulat nyo lang siya as y squared minus 3 squared para we can apply the difference of two squares. Factoring. So, factored ng y squared minus 3 squared is y plus 3 times y minus 3, di ba? Over, sa baba naman, quadratic trinomial. So, may dalawang binomial factors yan. So, ano yung dalawang factors ng 2y squared? So, isang pair lang yung possible, 2y and y. Diba? So, tapos, malamang dahil y approaches negative 3. Negative 3 nga ba? Okay, tama, negative 3. Dapat, meron tayong automatic na factor na y plus 3 sa denominator. Para, pag pinlagin mo yung negative 3 sa y plus 3, magzi-0. Diba meron din sa taas na y plus 3? Yun yung magpapa-indeterminate, 0 over 0. Ika-cancel natin mamaya. So, dapat may y plus 3 na factor. So, paano hanapin yung second factor dito? Bale, yung constant na 3, divide mo na lang sa 3. 1. So, plus 1. Yan. Kahit i-check nyo, 1 times y, y. 2y times 3, 6y. Add nyo, y plus 6y, 7y. Diba? So, ika-cancel na ngayon natin tong y plus 3 yung nagpa-indeterminate. So, ang matitira is limit na lang ng square root of y minus 3 over 2y plus 1. Then, as y approaches negative 3. Yan, pag inano natin to, pinlog in ulit, substitute yung negative 3 sa y, okay na yan. Defined na yan value.
So, substitute na natin yung negative 3 sa y. Bale, negative 3 minus 3 over 2 times negative 3 plus 1. So, square root ng negative 3 minus 3. Negative 9. Negative 6 pala, sorry. Over 2 times negative 3 negative 6 plus 1. So, square root of negative 6 over negative 6 plus 1 ay negative 5. So, makakancel nyo yung negative. Negative divided by negative, magiging positive na siya. 6/5. Yan. So, dahil ratio tayo, square root tayo ng ratio, pwede nyo i-distribute yung square root sa taas saka sa baba, sa numerator, denominator. Bale, square root of 6 over square root of 5. And may rule tayo sa radical. To simplify this, kailangan bawal may radical sa denominator. Ira-rationalize natin. So, i-multiply lang natin sa square root of 5, both numerator and denominator, para mawala yung radical sa denominator. Diba? Kasi pag square root of 5 times square root of 5 natin, magiging 5 na lang siya. Magiging free na siya sa square root. So, sa numerator, multiply na natin na numerator times numerator over denominator times denominator. Pwede nyo na lang yung pagsamahin. Kapag same index na 2, kapag square root, diba, invisible 2. Gagawin nyo lang is, copy yung pinaka-radical, square root, index 2, tapos mamultiply nyo lang sa loob, diba, yung dalawang radicans, 6 times 5, 30. Over, yun nga, square root of 5 times square root of 5 kasi magiging square root of 25, diba? 5 times 5, 25. So, pag in-square root mo yung 25, 5. Yan. So, therefore, the value, ito na yung limit. Square root of 30 over 5. Okay, number, ano na tayo? Sige, number 30 na tayo. 30, limit ng square root of 80 cubed minus 27 over 40 squared minus 9 as t approaches 3 halves. So, first step, try muna natin kung magiging defined ba yung limit kapag dinirect sub natin yung 3 halves. Okay? Sa mga t, so square root ng 8 times 3 halves cubed minus 27 over 4 times 3 halves squared minus 9. So, square root ng bale, 3 halves squared is 3 halves cube over 2. 3 cube over 2 cube. Didistribute niya exponent, di ba? Power of a quotient law. So, ano yung 3 cube? 27, di ba? 3 times 3 times 3. Tapos 2 cube, 2 times 2 times 2, 8. Minus 27. Over 4 times, so 3 halves squared naman, so distribute nyo yung exponent na 2 sa numerator denominator, magiging 3 squared over 2 squared. 3 squared is 9 over 2 squared is 4. Minus 9 lang. Minus 9. Hindi 27. So, square root ng, so makakancel si 8. Bale, 27 na lang minus 27 over 4 times 9 fourths, cancel si 4. Bale, 9 minus 9 na lang. E di magiging square root ng 0 over 0 or simply 0 over 0. Indeterminate.
So, bawal lang indeterminate. Simplify natin, ifa-factor natin. So, sa numerator, isusulat ko lang muna siya as, etong 8t cube, pwedeng isulat as 2t quantity raised to the third. Diba? Kasi 2t times 2t times 2t, 8t cube. Minus yung 27 naman, pwede siyang 3 cubed. E di, ang factoring technique natin is difference of 2 cubes. Paano nga ba uli yung difference of 2 cubes? Copy ko na lang. Ito, copy ko na lang to ulit. Yan. So, sa given natin, yung 2t si x, si 3 si y. Diba? So, ang factor niyan ay x minus y, which is dapat 2t minus 3. 2t minus 3. Tapos, square nyo yung first term na x, which is 2t. 2t squared. Ano yung 2t squared? 2t times 2t, 4t squared. Then, plus the product nung xy, yung first at second. Sa given natin, that's 2t and 3. So, multiply 2t times 3, 6t. Then, plus the square nung second term na y sa given, that's 3. 3 squared or 9. Yan. So, ito yung factored form nung numerator. Sa denominator naman, difference of 2 squares lang. Isulat na muna natin yung 4t squared as 2t quantity squared, di ba? Minus 9, gawin natin 3 squared. So, bali ang factored form niyan is 2t plus 3 and 2t minus 3. Then, limit as x approaches 3/2. So, copy ko dito. So, makakancel natin ngayon si 2t minus 3. Diba siya yung magpapa 0 over 0 kung ipa-plug in natin yung 3/2. Kasi 2 times 3/2 minus 3, 3 minus 3, 0. Diba? So, 0 over 0 siya. So, dahil kinancel na natin, magiging define na yan kapag nire-evaluate natin sa 3/2 yung natira, bali square root ng 40 squared plus 60 plus 9 over 2t plus 3 as x approaches 3/2. I-substitute na natin uli yung 3/2 sa mga t. Defined na yan for sure. So, 4 times 3/2 squared plus 6 times 3/2 plus 9 over 2 times 3/2 plus 3. So, square root ng 4 times, so 3/2 squared is 3/2 times 3/2, 9/4. Plus 6 times 3/2, so 6 divided by 2, 3. Times 3, 9. Plus 9. Over 2 times 3/2 cancel yung 2, 3 na lang, plus 3. So, square root ng 4 times 9/4 cancel yung 4, 9 na lang, plus 9 plus 9, over 3 plus 3, 6. So, square root ng 9 plus 9 plus 9, or 9 times 3, 27, over 6. Yan, pwede itong i-lowest term. Ano ang GCF ng 27 at 6? 3. So, di-divide natin both numerator and denominator by the GCF nila na 3.
para lowest term, square root ng 27 divided by 3, 9, over 6 divided by 3, 2. So, pwede nyo ngayong i-distribute yung square root sa taas saka sa baba. So, square root ng 9 over square root of 2. Yung square root ng 9, perfect ano yan, diba? Square yung 9. So, pag in-square root mo si 9, 3. Tapos yung square root of 2, leave as is na lang. Kaso, may radical tayo sa denominator. Alisin natin yung radical sa denominator, i-multiply natin to both numerator and denominator by square root of 2. Rationalize. So, numerator times numerator, 3 times square root of 2, 3 square root of 2, over denominator times denominator. So, square root of 2 times square root of 2, bale, square root of 2 times 2, 4, or 2. So, mawawala na sa radical si 2. Yan. So, na-simplify na natin. So, the answer is ito, 3 square root of 2 over 2. Yan. So, nakasolve tayo ng 30 problems ngayon. Tama ba? Sige. Abangan nyo, magkaka-part 3 pa tayo. Part 2 na to, diba? So, magsosolve pa tayo sa same topic. Part 3 for evaluating two-sided limits para talagang ma-expose kayo sa maraming problems. Ma-master nyo talaga to. So, follow nyo ako or subscribe nyo ako sa ating channel. So, lilink ko na lang sa description yung mga previous video tutorials ko sa differential calculus dito sa topic na to, pati yung pinaka-playlist na rin ng differential calculus para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials ko for DiffCal mula sa pinakaunang lesson hanggang sa dulo. Para meron na kayong guide para sa buong subject nyo sa differential equations. So, good luck sa mga nagtitake ng Calculus 1, differential equations. So, sana mapasa nyo siya. Mag-practice lang kayong mag-solve ng maraming problems and panoorin nyo yung playlist ko sa YouTube. Differential Calculus playlist. I-binge watch nyo lang. Sige, so mag-end na tayo tutorial. So, see you on my next tutorial. God bless everyone. Bye-bye.